Hello guys, break time na natin. Kakain muna tayo ng lunch. Mamaya yung pupuntahan ako. Pupuntahan ko yung lagi kong kinakainan ng pares dahil i-interviewin ko siya tungkol sa mga struggles. Marami akong mga gustong itanong sa kanya sinulat ko kagabi yung mga gustong itanong sa kanya. Andito yan. Wait lang. Yan. Gusto kong itanong sa kanya kung pag magtatayo o mag-start po ng ganitong business, kailangan po ba ng malaking kapital? Kung kailangan ba ng malaking kapital o maganda ba ang kitaan? Tsaka yung pangunahing kadalasang nagiging problema. Isa lang sa mga gusto kong itanong sa kanya. Kaya mamaya pagkatapos kong kumain tatanungin natin siya. Testing, susubukan natin kung papayag siya na ma-interview saglit para ibahagi yung kanyang mga aral na natututunan sa kanyang business na i-share natin dito sa video na to. Ayun guys, pupuntahan natin ngayon si Kuyang magpapares na lagi kong kinakainan. Tatanungin natin siya ng mga ilang katanungan na isa rin sa mga gumugulo sa utak nating mga nag-uumpisa ng pagnegosyo o yung mga gusto mag-umpisa ng pagbibusiness tara guys, let's go. Yun guys, pumayag si Kuya magiging part ng content natin kung saan siya share niya sa ating mga aral na natutunan niya sa kanyang pagbibusiness medyo may ginagawa pa siya kaya ginagawa pa kasi masyadong crowded. Busy pa si Kuya. Kuya Floren Abel Pares. Floren Abel Pares. McDonald. Dito sa Pila Highway. Kaya meron po akong mga baon na ilang katanungan na ilan lang sa mga pangunahing problema at katanungan sa isip ng mga katulad nating mga small entrepreneur na naghahanap ng kasagutan o mungkahi na maaaring maging basehan o gabay nila. Pero bago po ang lahat, kamusta naman po ang pares business nyo, Kuya? Mabayaan mo lang sila. Kaya nga po, napapansin ko nga po na maraming kumakain sa inyo dahil maga kayo lagi nakakaubusan no, Kuya. Okay. Kuya, ito po yung isa ko pong tanong na pag magtatayo po ba ng gantong klase ng business is kailangan po ba ng malaking kapital? More or less. At least mga 50 something na lang. Kasama na po yung food cart po na ganyan. Para sa food cart, para kasama. Complete na. Ready to tinda na po yun. Tsaka yung pangalawa ko pong tanong is, maganda po ba ang kitaan sa gantong business? Yes. Sa ganitong business, akala mo lang kung titingnan mo, very simple, di ba? Pero ito, kaya mong kumita ng 3,000 sa isang araw. Net income yun ha. Sipag lang po talaga, no? Sipag lang talaga. At yan ay proof ko kasi hindi lang ako. Yung mga kasamahan ko nasa Bulacan, magkakasabay lang kami. Although kasi dito medyo kakaunti ang tao. Pag ikaw ay pumisto sa maraming tao at tumatok ang pares mo, within 2 years, mapakadali mo ng pera. Pag nagkasuki na, Imagine mo yung aking mga kasama, nakakapagpatayo na ng 1,000,000 na bahay. Sipag lang po talaga, no? Sipag lang talaga. Ito naman, Kuya, yung pangatlong katanungan po. Ano po yung kadalasan nagiging problema nyo sa pagsimula ng inyong pag-business po? Ng inyong business po? Dito sa Pares, kasi cart ang dala natin, wala tayong permanent na Location. pwestuhan. Anytime, pwede tayong palisin ng tapat na. So yun yung advantage na ikaw ay dapat may pwesto. Yan ang pag nagpwesto ka naman, kailangan mo namang umupa, mag-rent. Yun po yung kadalasan nagiging problema nyo. Ito naman po yun, sa tingin nyo, Kuya, di ba, Kuya, marami ng mga pares na nagtitinda ng pares dito na kapares na business natin. Ano po kaya ang meron sa pares ni Kuya Flor Abel na wala sa iba o pwede masabi na special po? Akin, una kasi hindi ito amin, ito dinedicate namin sa Lord na katiwala lang kami ng Panginoon. Kaya kahit walang pera, pwedeng kumain sa amin. Kita mo nakalagay dyan, pag kulang ang pera nyo, magsabi lang kayo, bibigay namin sa inyo. Hindi namin kailangan ng malaking pera. Kailangan namin maraming customer at mas marami ay yung kita. Tsaka may balik din po yung mga blessing na okay po, ayos po yun, Kuya. Kuya, may isa pang tanong dito. Ano po kaya yung pwede nyong ipayo sa mga katulad nating mga small entrepreneur po? O mga maliit na negosyante? Pagsisimula ng pares, kailangan kaway friendly.
Pala kaibigan po. Kaibigan, wala kaibigan. Para marami po suki. Kahit may masungit na customer, babayaan mo lang sila. Customer is always right. Oo. Ay, kuya, ito yung ano po. Ano po kaya ang pinakamagandang aral na natutunan nyo po sa pagbibusiness po? Pinakamagandang aral, Na pwede rin po magsilbing aral din sa iba po. yon. Habang umaasiso yung parisan mo, huwag ka magbabago sa lahat. Ito naman po. Sa ano sir, ano po kayang pwede nyo maging opinion po dito sa magnegosyo o maging empleyado po? Parehas maganda yan. Ang pagkakaiba lang ng negosyo, meron kang hindi fix ang kita mo. Meron kang kumita ka ng mas malaki sa buwan, unlike ng ikaw empleyado na permanent yung kita mo. Kaya mo kumita ng triple sa negosyo kaysa doon sa iyo may pagiging empleyado. Hello guys, kauwi ko lang sa bahay. Kanina di ako nakapagawa ng reaction ko about do sa interview natin kay Kuya Flor Abel Pares. Shoutout po. Di ako nakapagawa ng reaction kanina dahil naka 1 hour break lang ako. Kailangan ko agad bumalik sa trabaho dahil baka malit tayo, Pero masasabi ko guys dun sa pag-interview natin kay Kuya is talagang may mapupulot ka talagang aral, willing talaga siyang i-share yung kanyang natutunan sa pagbi-business, Kasi kaya na guys, kwento ko, di paglapit ko sa kanya, kumbaga nagtanong ako sa kanya kung ganito yung pag-ano ko sa kanya, pag-approach ko sa kanya. Hello sir, magandang tanghali po. Okay lang po bang maging part kayo ng content ko? Gumagawa po kasi ako ng mga plano ko po kasi gumawa ng mga video about sa mga katulad dating small entrepreneur. Nagpakilala din ako na meron din ako maliit na business. Tapos medyo familiar na ako sa kanya kasi lagi nga ako nakakain doon. Kaya natuwa din ako dahil pumayag din siya na ma-interview natin at may bahagi yung kanyang mga natututunan sa pagbi-business, At nakakatawa ng puso dahil yung ganun palang business is may mga layon din, Katulad nung na natuwa ako nung natanggap daw sila ng mga customer na kulang yung pambayad o minsan nga daw walang pambayad, pwede na nilang tanggapin na kumain doon ng libre o kaya kulang yung bayad. Nakasulat yun doon sa tarpaulin na tinuturo niya kanina, may nakasulat doon na kumbaga pagka kulang yung pera mo is pwede ka pa rin kumain sa kanila, Kumbaga sabi niya kanina is gusto niya rin i-share yung mga blessing na natatanggap niya sa iba, na nakakatuwa, Tapos ang nakita ko kay Kuya Flor Abel Pares, grabe yung pagpapasalamat niya sa mga customer niya. Kaya sabi niya, kumbaga parang priority niya talaga yung mga customer niya, Na sabi niya kanina is customers is always right, Kaya nakakatuwa na parang sobrang yung pagpapahalaga niya sa mga kanyang customer. Kaya siguro binabalik-balikan din siya ng mga customer niya. Lagi siya nakakaubos doon, mga magtanghali lang is ubos na yung paninda niya. Kaya masasabi ko is maganda rin yung kitaan niya. Tapos naikwento niya rin kanina na yung mga kasamahan niya na nasa ibang lugar is nakakapagpatayo na ng mga bahay na nagkakahalaga ng 1 milyon. Sabi niya kasi guys, yung ganong business is pag talagang napapesto ka sa mga matataong lugar o talagang papatok yung negosyo mo, is possible talaga na kumita ng malaki. Kaya guys, yung mga nagpaplano dyan na mag-start ng pares, baka yun ang mapagpayaman sa inyo, walang masama mag-try, di ba? Ang sabi ni Kuya, yung magagastos daw sa pag-start ng pares is nasa at least 50k. Kasama na dun yung mga gamit o yung food cart kasing gamit niya, rolling siya, food cart, tapos yung siguro yung mga gamit, siguro yung pang-umpisa mo ng pagtinda mo, mga estimated lang naman yun. Pero kung gusto nyo mag-umpisa ng pares, pwede naman kayo mag-start, di ba, na kung gusto nyo syempre inaaral nyo pa naman, di pwede kayo mag-umpisa sa pauti-uti lang muna para kung di nyo pa kaya ng ganong kalaki puhunan, Pero sabi ko nga guys, walang imposible guys kung talagang gusto nyo talagang subukan yung isang bagay, Ang Flor Abel Pares nga pala is located siya sa Pila Highway, sa may kalapit siya ng McDo. Nandun lang siya sa may ilalim ng malaking puno doon na kalong. Tapos doon siya nakapesto. Tapos daanan siya ng mga tao, tsaka yung mga empleyado doon sa mga nakapaligid sa kanya na mga establishment. Is ayun yung mga pangunahing mga nagiging customer niya, kaya marami siyang suki.
bago nga ako lumapit sa kanya, isang daming customer, eh di muna ako tumatawid, nasa kabilang kalsada pa ako. Di muna ako tumatawid kasi syempre ayaw ko maabala siya na habang may ginagawa siya. Kaya nung umunti yung tao, tsaka ako siya in-interview. Yun guys, sana marami tayong natutunan kay Flor Abel Pares, ano. Abangan niyo pa guys yung mga iba pa nating kwento dahil marami pa akong mga i-interviewin na tao kung saan na kukunin natin yung mga aral na pwede nilang i-share sa atin, ano. Let's grind!